Tayo po'y saglit manalangin. Lubos po kami nagpapasalamat aming Ama sa pananampalatayang pinagkaloob mo po sa amin. Salamat po sa iyong anak na siyang nagbigay at nagpuno ng aming pananampalataya. Tunay nga po na sinasabi mo sa iyong salita, kung walang pananampalataya ay imposibleng ma-please ka po namin o aming Diyos. Sa pagkakataong ito, Panginoon, hayaan mong pananampalatayang pinagkaloob mo sa amin. Ang patuloy po naming ialay sa inyo sa umagang ito. Kayo po, O Diyos, ang magpaunawa, kayo ang gumabay sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Masarap yatang matulog kasi napapansin ko na sa ating pagsasagawa ng ating Sunday School, marami talaga ang nalilito. Gawin kaya nating hapon ng Sunday School. Para kahit kayo mali, kaya nga halaga hanggang alas 6 ang ating uwi. Okay ba sa inyo yun? Ayan. Para lang makaating sa Sunday School. Sabi nga ng ating Pastor Bo kanina, ay ng ating Elder Bo, ay talagang tunay nakapakipakinabang ang ating Sunday School. Tayo po ay nasa ikahuling bahagi na ng ating pag-aaral ng aklat ng mga taga-Galasya, ang liham ni Paul sa mga taga-Galasya. At meron na lamang po tayong isang sermon na natitira at ito po ay gagawin natin next week. Pero ngayon ay gagawin natin ang unang kalahati ng mensaheng ito sa chapter 6. Bear one another's burden. Sa ating pagpapatuloy, ang buhay sa ilalim ng banal na espiritu o paggawa ng banal na espiritu ang siyang nagbibigay ng kahulugan sa atin bilang mga Kristiyano. Life in the Spirit defines Christianity. At sinasabi ng Paul sa mga taga-Galasya na iyon ang nagbibigay ng buhay sa atin at hindi ang debosyon sa kautusan. Torah cannot save sinners. Rather, it leads the sinners to the righteousness and life of Jesus, who fulfilled the law. Sabi nga ng ating pag-aaral ay tayo binigyan at pinalaya ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang kalayaang iyon, the new covenant liberty, is freedom unto holiness, which is possible for all who walk by the Spirit. Kung walang Espiritu ng Diyos, hindi tayo makakalakad sa katwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo pinalaya para sa kabanalan. Kaya nga sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay ng aklat ng liham ni Paul, ating pong tunghayan ang mga kabanata, ang kabanata 6, talata 1 hanggang 10, at babasahin ko po ito sa wikang Pilipino. Mga kapatid, kung may makagawa ng kasalanan, kayong pinapatnubay ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo yon ng mahinahon at mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Dahil inaakala niyong kayo'y nakahihigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang sarili, magalak siya kung mabuti ang kanyang ginagawa, huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba, sapagkat ang pananagutan ng bawat isa ay ang kanyang sariling gawain. Dapat bahagingan ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos.
Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Kaya huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Ang salita ng Diyos, napapala sa ating lahat ng ating Ama. Tinagalog ko ang mga katagang yan sapagkat very direct kung paano ito pinahayag ni Apostle Paul sa mga taga-Galacia at kung paano ito ipapahayag sa atin sa umagang ito. Ito ay nagsasabi kung paano dapat mag-ibigan ang mga magkakapatid sa pananampalataya. Ang mga nagsasabing sila'y mga Kristiyano. Ang mga nagsasabing sila'y mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ating titingnan ng mga talata, ay nagbigay si Apostle Paul ng mga patnubay kung paano ba ginagawa ang disiplina sa loob ng iglesia. At kung paano ba natin susundan, kung paano ba natin pupunuin ang utos ng Panginoong Jesucristo na magpasan ng pasanin ng ating mga kapatid. Lahat tayo may pasanin sa buhay sapagkat patuloy pa rin tayong nagkakasala. Lahat tayo may mga problema sa buhay na dapat bigyan ng kaukulang pahalaga. Mga mabibigat na pasanin. Mga kapatid, ang sinasabi ni Apostle Paul at sinasabi ng salita ng Diyos, makipasan tayo sa pasanin ng ating mga kapatid. Amen? Napaka-bigat. Sasabihin nga ng iba, problema ko nga, hindi ko mapasan. Makikipasan pa ako sa problema mo. Hindi po ba? Mga kapatid, ang ganoong uri ng kaisipan ay kaisipan ng hindi mga anak ng Diyos. Sapagkat tayo dinala rito para magmahalan. Ang sabi nga, hindi na tayo nasa ilalim ng kautusan kung hindi tayo ay nasa ilalim ng paggawa ng banal na Espiritu. At ang lahat ng bagay ay ginagawa natin ng may pag-ibig. At tayo nga ay dinala sa usapin sa loob ng ating iglesia. Kung paano ba tayo magpapasanan ng bawat dalahin ng bawat isa. Sabi ng verse 1, Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted. Bakit palimit nating narinig yung salitang transgression? Kasi ang ginamit na salita ni Paul ay transgression. Ano ba pagkakaiba niyan sa sin? Ang transgression ay known law. Ito ay kautusan na alam ng bawat isa sa atin. Tayong lahat na naririto, alam natin kung ano ang iniuutos ng Diyos. Pero bagamat alam natin kung ano ang iniuutos ng Diyos, ay patuloy pa rin natin itong ginagawa o patuloy pa rin tayong nahuhulog dito. Kaya nga,
sinasabi rito, sa mga kapatid, kung sino man dito ang nahulog sa pagkakasala, kung merong nahulog sa kasalanan, kayo, yung mga kapatid ninyo sa pananampalataya, yung mga kasama nyo sa loob ng iglesia, kayo na mga espiritual, ibig sabihin kayo na mga mature sa pananampalataya, you restore them in spirit of gentleness. A mature Christian are not a legalist Christian. Alam natin yung salitang legalist, di ba? Kapag legalist, is according to the law. Palagi ang panuntunan. Palaging according sa strict rules ng law. At sabi nga, tayo wala na sa ilalim ng kautusan. Sapagkat kapag sinabi nating according sa kautusan, ang palaging response sa kasalanan ng nasa ilalim ng kautusan ay pagtuligsa, paghatol o condemnation. Kapag napatunayan ang kasalanan sa ilalim ng kautusan, ang resulta nito ay paghatol, condemnation. Pero wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Tayong mga nasa iglesia ng Panginoon ay nasa ilalim ng paggawa ng banal na Espiritu. Kaya naman ang sabi, restoration of brothers and sisters in Christ is not condemnation, but in a gentle manner. Sa pamamagitan ng mahinahong pamamaraan. Marami tayong na-encounter na problema o mga kasalanang nagagawa sa loob ng church na malimit ay binibigyan natin ng pansin. Minsan ay marahil nais natin dapat hindi ganyan ang ating pagpapataw ng kaukulang disiplina sa kanyang ginawa. Dapat bigatan pa natin. Dapat ay mas mabigat kesa doon sapagkat alam niya na yan, di ba? Alam niya na yan kung ano yung kanyang kasalanan ginawa, pero ginawa niya pa rin. Dapat ay mas mabigat na parusa ang igawad sa kanya. Hindi ba ganyan ang ating palaging kaisipan? Kaya makakita natin kapag meron tayong kapatid at hindi naman ligid, kapag may nahulog sa kasalanan, hindi natin ikinatutuwa na siya ay nagkasala. Hindi natin ikinatutuwa na may ginawa siyang isang pangit na bagay na labag na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Pero mga kapatid, every time na nakaka-encounter tayo ng mga ganoong mga kapatiran, dapat alam natin kung paano natin tratratuhin ang mga kasalanang iyon sa loob ng ating iglesia. Hindi sa pamamagitan ng pagiging legalista na parang tanggalin na yan, sunugin para wag pamarisan, hindi po ba? Nakakita natin kapag may mga nangyayari para bang tayo ingat na pakikitungo sa Kanya, para bang hindi siya katanggap-tanggap sa gitna ng ating kongregasyon. Pero mga kapatid, iba ang kautusan, iba ang gawa ng Espiritu. Di ba yung kahinahunan ay fruit of the Spirit na siyang nag-guide sa atin kung paano ba natin titingnan ang kasalanan sa loob ng church. Mahalaga na nauunawa natin kung ano yung spiritual restoration. Kaya nga sa pagsalansa ng mga kasalanan sa loob ng church, wala tayong mga ginagawang mga polisiya na mabibigat. Katulad ng halimbawa ng, kapag nalit ka, sarado na ang pinto, hindi ka na pwedeng pumasok. Pwede kaya natin gawin yun sa church. Kapag ang suot mo ganyan,
Hindi ka na po pwedeng pumasok sa loob ng iglesia. Pag ikay natutulog, doon ka sa taas, may kwarto roon. At kapag nahuling natutulog, ikinukulong sa loob ng CR. Hindi inilalabas. Wala tayong ganyang mga pag-uutos. Wala tayong ganyang mga pagpaparusa. Bagkos, very sensitive ang mga bagay na dapat nating isagawa sa loob ng church. Hindi natin alam kung ano ang kanyang pinagdaraanan, pero hindi excuse yun para ating ayunan yung kanyang ginawa. Of course, tinutuliksan natin ang bawat kasalanang nagawa sa loob ng church. Pero dapat ititrip po natin ito ng mahinahon. Sapagkat, ang sabi po dyan, keep watch on yourself, lest you too be tempted. Even mature Christians are capable of any transgressions. Kahit tayong mga inuutusan na siyang tumingin o siyang mag-restore doon sa mga kapatid nating mahina, dapat nating tandaan, every time na nakikita natin ng kasalanan, alam natin bilang mga malago sa pananampalataya o bilang malakas sa sandaling ito na tayo'y malago, na tayo'y malakas sa pananampalataya, na pwede rin tayong mahulog sa parehong kasalanan. Wala namang excuse, hindi po ba? Wala namang exempted. Lahat ay pwedeng mahulog. Si Steve Lawson nga, na siyang kilala na theologian sa isang magaling na tagapagturo na salita ng Diyos. Sino mag-aakalang siya'y mahuhulog? Siya na hinihinga ng payo ng iba, siya na nagpapayo sa ibang mga kapatiran, pero sino bang mag-aakalang siya'y mahuhulog? Isa lamang sinasabi, every time na tayo dumadalo o nagmi-minister sa pangangailangan ng mga kapatid nating mga mahihina, ang banal na Espiritu ay nagmi-minister din sa atin. Dapat natututo tayo sa pagkakamali ng iba. Kapag meron tayong nakitang iba na merong ginawang ganito, dapat maging totoo tayo sa ating mga sarili. Sapagkat iyon ang ginagawa ng banal na Espiritu. Nais ng banal na Espiritu na makita natin ang mga bagay at ipakita sa atin ang mga bagay na nangyayari upang sa gayon ay hindi rin tayo mahulog sa mga iyon. Bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Mga kapatid, tayong lahat ay naririto. Tayong lahat ay bahagi ng iglesyang ito. Tayong lahat ay pumupunta rito dahil tayo magkakapatid sa pananampalataya. At ang isa sa iniuutos sa atin ng salita ng Diyos ay makipasan tayo ng pasanin ng bawat isang mga kapatid ng merong mga mabibigat na pasanin. Hindi kayo pupunta rito na wala kayong pakialam sa iba. Kung ganoon ang inyong attitude, hindi kayo bahagi ng iglesyang ito. Hindi kayo bahagi ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat doon natin ine-exercise ang pag-ibig, hindi po ba? Sa pagdadamayan, sa pasanin ng bawat isa. Hindi po ito trabaho lang ng ating mga tagapanguna. Hindi ito trabaho lang ng ating mga deacons. Ngayon nga ay bilang mga leader ng church natin dito, nag-iisip tayo ng mga programa para matulungan yung ating mga kapatid na kinakapos. Yung mga burden na siguro na pumunta ng church dahil wala silang pamasahe. Na burden na pumunta sila ng kanilang eskwelang malalayo dahil wala silang pamasahe.
Hindi nila alam kung kailan sila kukuha, saan manggagaling ang kanilang baon sa araw-araw. Minsan meron, minsan wala, minsan inutang, minsan kailangan gawin ng isang bagay para lang makapasok. Yung mga bagay na yon, dapat concern ng church. Dapat nakaraan tayong tumulong. Dapat nakalaan tayong tulungan sila sa kanilang pasanin. At hindi lamang yon, mga kapatid, dapat din inaasahan natin na ang ating pasanin ay makakasama rin natin ang kapatid at makakatulong sa sarili nating pasanin. Maganda nga doon lang sa mga estudyante. Sana sa susunod naman, doon naman sa mga balo. Sa mga balong English speaking. Na magkaroon din tayo ng mga programa, hindi po ba? May mga balong meron naman, pero mga bebalong wala naman ding inaasahan. Yung mga hiwalay, may trabaho naman yan. Pero kung paano tayo inilid ng banal na espiritu, dapat maging sensitive tayo na makita natin ang pasanin ng bawat isa. And magkaroon tayo ng effort na makibahagi sa kanilang pasanin. Nang pumasahan kahit kapraso ng kanilang pasanin. Di ba? Yung palaging natataboy sa tindahan at hindi makapagtinda. Dapat pinapasan din natin yan. Lahat ng kanyang tinitinda, pinapasan natin. Mga bagay na ginagawa natin, maliliit na bagay, pero totoo. Di ba? Kung ano may tutulong, kung ano may pagkakaloob, dapat gawin ng Iglesia. Sapagkat inaasahan ito sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? To follow the Spirit is to create and take part in a community of humility, in a community of love and mutual support. Kaya nga palaging halimbawa sa mga mananampalataya parang langgam. Hindi po ba? Suportahan, hindi po ba? Ganon, iglesia tumatakbo. Kaya kayong lahat ay bahagi ng church na ito. Hindi niyo po pwedeng gawing pribado ang inyong buhay. Hindi po pwedeng wala kayong pakialam sa iba. Kaya mga kapatid, hindi niyo pwedeng itago ang inyong Facebook sa amin, di ba? Tinitingnan natin lahat kung paano tayo dapat magkaroon ng mutual support sa bawat isa. Napakahalaga. Makibahagi. Sa sanlibutan, people do anything to get ahead, pero sa mga lumalakad sa espiritu, they put others ahead of themselves. Inuuna ang iba. Kung kayo taga-sanlibutan, at kung gano'ng attitude nyo dito yung makasanlibutan, bahala na kayo sa buhay ninyo. Gano'n ang gusto nyo. Gusto nyo palaging ahead kayo. Bahala ka sa buhay mo. Ginawa-gawa ngayon, magdusa ka. Pero hindi ganoon po yung pinapatnubayan ng Espiritu. Yung pinapatnubayan ng Espiritu, laging nasa hulihan. Laging inaantay yung kanyang kapatid. Laging sinasabayan, laging inaantabayanan ang kanyang kapatid sa pananampalataya. Napakahalaga. Doon natin nakita kung ano ang Spirit-led obedience. Sabi natin kanina, bilang mga mananampalataya, tayo nasa ilalim ng Espiritu. Ang buhay natin ay nasa patnubay ng Espiritu. Bearing one another's burden, we are also fulfilling the law of Christ. Proving that the new covenant life is not lawlessness. Yung iba, sinasabi, wala na tayo sa ilalim ng kautusan.
Mga kapatid, wala na tayo sa ilalim ng kautusan ni Moses. Pero nasa ilalim tayo ng kautusan ng Panginoong Jesucristo. Ano ang greatest commandment? To love God and to love your neighbor. At ang pangunahing neighbor nyo, ayan sa tabi mo. Kayo ang nakakaalam ng pag-ibig ni Kristo sapagkat kayo ang nakatanggap ng pag-ibig ng Panginoon. Hindi lahat nakatanggap ng pag-ibig ng Panginoon. Kayo ang nakatanggap. Mas mabigat ang pag-ibig sa inyo ng Panginoon sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay sa inyo. At kapag ginagawa natin yung mga bagay na yan, napupunuan natin ang kautusan. Amen po ba? We fulfill the law of Christ. Hindi natin alam, pero sinusunod natin ang iniuutos ng Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi mo na kailangan sabihin, I love you. Kapag nakikisama ka at nakikibigat ka sa pasanin ng iba, you fulfill the law of Christ. Sapagkat ipinararamdam mo ang pagmamahal na inuutos sa iyo ng Diyos. Verses 3 and 4, For if anyone thinks he is something when he is nothing, he deceives himself. Ito medyo sarcastic ang pagkakasabi ni Paul. Pero totoo. Baka ang kala nyo, kayo'y nakakahigit sa iba o meron kayong sinasabi. Pero ang totoo, you are nothing. You are not something. Mga kapatid, we are all nothing. Sino magsasabing rito kay something? Wala. Lahat tayo ay wala sa harapan ng Panginoon. Kung sinasabi niyo rito na mas spiritual ako kaysa sa kapatid ko, o mas mataas ako kaysa sa kanya, dinadaya niyo lang ang inyong mga sarili. Alam niyo, yun ang number one problema sa loob ng church when we compare the sin of making comparison. Kaya nga, mabigat ang sinasabi ni Paul dyan, di ba? Ang Diyos natin, walang partiality. Kasi yun ang number one sakit. Ano po? We always compare. Tama po ba? Palagi natin ikinokumpara ang sarili natin sa iba. Pag tinitingnan natin ang iba, lagi natin pinagko-compare. At doon tayo gagawa ng ating desisyon after our comparison. Yan totoo naman. At alam nating lahat tayo basahan. We are all beggar. Lahat tayo pulubi. Di ba? Yung mga kapatid nating pulubi, tinutulungan lang natin nilang humanap ng kanilang limos, ng kanilang makakain. Pero pulubi pa rin tayo. Sa harapan ng Diyos, pare-pareho tayong pulubi, umaasa sa biyaya ng Diyos. We are all nothing. At hindi tayo magiging something. Kapag ganoon ang ating ginagawa, na ang ating gifts ay palaging superior kaysa doon sa iba, nandyan yung pride. At hindi yun dapat nakakita sa mga anak ng Diyos. Sapagkat walang bungang espiritu ng pride. Amen po ba? Ang bunga ng espiritu ay humility, pagpapakumbaba, gentleness, pagkamahinahon, pagkamaamo, at hindi pagiging proud. Verses 5 to 6. For each will have to bear his own load. Let no one who is taught the word share all good things with the one who teaches. Ito napakaganda, napapanahon. Dapat bahagingan ng lahat ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan ng mga nagtuturo ng salita ng Diyos. How can we share all good things with our teachers? O yung mga teacher dyan, tapos na kayo.
Mga pastor naman nakasunod. Hindi po ba? Ito po hindi ko sinasabi, pero nakita natin dito mismo sa ating talata. Our Father in heaven has ordered the laity, ang kongregasyon, to meet the needs of His clergy more often than not. Kasi kapag ang mga tao palaging tawag dito, yung sa Itbulaga, ano ba yun? Yung palaging judgmental. Oy, anak ng Diyos yan, dapat nagsasakripisyo. Pastor, dapat nagsasakripisyo. Kapag ikaw'y magagawa tinawag ng Diyos, dapat ang buhay mo sakripisyo. Kaya nga tinawag ng pastor, dapat magtiis ka. Maraming assumption ganoon, no po. Pero wala naman tayong makakita sa salita ng Diyos na ganoon. Bagkus, ina-encourage nga ang bawat isa na tingnan ng mabuti ang kanilang mga pastor. At dito sinasabi ni Paul, bahagingan nyo ng lahat ng papapalang tinatamasa nyo ang lahat ng mga nagtuturo sa inyo. Paano natin ginagawa ito? Because we build up the saints. Sabi ko nga, ang pastor ay hindi naman nakakaangat sa inyo. Tayo naman pantay-pantay lamang dito. Ano po? Kaya nga lang, nandoon kami sa pagtuturo at kayo wala. Pero pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. Paano ba natin i-build ang isa't isa? Matitiis ba natin ang bawat isa na nakikita natin na tayo nagtatamasa bago yung pastor natin punit-punit ang damit? Punit o luman-luma na ang pantalon, hindi na makabili ng bago, lagi na lang nakamaong o naka-polo na checkered. Parang may napatawa sa likod. Pero hindi ba? Lahat ng ating mga pastor, kapareho ninyo, ay meron ding mga bibig na pinakakain. Sabi niya siguro, ang pastor naman namin, hindi naman mukhang nakakaawa eh. Pero, mga kapatid, ito'y iniuutos sa salita ng Diyos sa atin. Hindi ko po ginawa itong message ito dahil Pastors Month ngayon, ha? Alam niyo naman, sunod-sunod ang ating paggagawa ng mensahe. Napatapat lang. Napanahon lang. At salamat sa Panginoon. Ano po? Remember that our local pastors have a responsibility before the Lord for the care of our souls. They will be judged more strictly because of this. And we must do all that we can to help them to do their job faithfully. Trabaho ng kongregasyon na alapain ang kanilang mga pastor. Mga kapatid, hindi ako nagpapaawa sa inyo. Pero marahil alam nyo ang kalalagayan ng ating mga kapastoran. Alam nyo kung anong kalalagayan nila ngayon. Hindi po dahil sinasamantala ko ang pagkakataon dahil nagme-mensahe ako. Pero alam natin ang kalalagayan ng ating mga pastor. Alam natin ang kanilang mga pangangailangan. Hindi makakasapat ang mga bagay na kanilang tinatanggap. Kaya nga, parte ng ating pagkikare sa bawat isa, parte na sinasabing, how can we share all good things with our teachers, with our pastor? Kailangan magplano na kayo. Joke lang. Mga kapatid, ang mga bagay na yan ay sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ng verse 7 to 8, do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that will he also reap. For the one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Ang pagtatanim ay palagi itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag may mabuti kang itanim, meron kang mabuti aanihin.
At kapag may masama kang itinanim, meron kang masamang aanihin. Ang buhay natin bilang mga Kristiyano sa ilalim ng paggawa ng Banal na Espiritu ay pagtatanim ng mga mabubuting gawa. Pagtatanim ng mga mabubuting bagay. Hindi po ba? Yun ang buhay natin bilang mga mananampalataya. Paano tayo magtatanim sa ilalim ng banal na Espiritu? Paano natin gagawin ang pagtatanim sa kanyang patnubay bilang mga mananampalataya? We pray for each other, tama yun. Pero sabi, nakakita ng pagtatanim, nakikita ang bunga. Alam niyo po ba, yung ating tithes and offerings ay bahagi ng ating pagtatanim? Yang bagay na yan ay hindi nasa ilalim ng kautusan, pero nasa ilalim ng paggawa ng Banal na Espiritu. Kaya nga ang ating pagbibigay ng lahat ng ating meron, we give cheerfully. Tama po ba? We give joyfully. Sapagkat yun ang nais ng Banal na Espiritu. Tayo nagbibigay to support the kingdom of God. To support the work of God in this world. Kaya yung pagmamahal ng Panginoong Jesucristo ay nagbibigay sa atin, nagtutulak sa atin para maging generous. Mga kapatid, hindi sinasabi rito kung magkano yung ibibigay. Maliit, malaki, mabangong aroma yan sa ilong ng Diyos. Pero ang tanong, nakakaloob ba tayo? Huwag tayong magsawa, magbigay. Kapag nagsoso tayo through the Spirit, alam natin, ginagamit ang pera for the expansion of His kingdom. Kaya nga mga kapatid, nakita ninyo, ang perang pinagkakaloob nyo, pinagkakaingat-ingatan natin. Hindi natin inuubos sa Hearts Day. Hindi po ba? Pera, nagbibigay ka, gusto mo ikaw rin uubos. Di ba? Hindi natin inuubos sa mga luho. Hindi natin inuubos sa mga bagay na wala namang maidudulot sa ating spiritual na buhay. Dati-dati, ang dami nating pera sa nating ginagamit. Merong fellowship dito, may fellowship doon. Kailangan bumili ng bagong gitara. Kailangan bumili ng bagong drum. Luma na ang drum. Lagyan ng uniforme ang mga sumasayaw. Ang choir, amoy ahmag na ang damit. Kailangan parta ng bago. Mga kapatid, yun ay mga bagay na hindi priority sa kaharian ng Diyos. Pero hindi natin ginagamit ang pera natin doon. Because alam natin na ang perang ipinagkakaloob natin sa pamamagitan ng paggawa ng Espiritu, ng Banal na Espiritu, ay para sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Para maipatupad natin ang ating pagkikare sa bawat isa sa atin. Bumabawas tayo sa ating mga ibinibigay para maitulong sa mga kapatiran. At matuto tayo. Alam naman natin lahat yun hindi po ba? Na hindi nasasayang yung ating ibinibigay. Hindi tinitingnan ng Panginoon kung magkano ibinibigay nyo. Ang mahalaga, nagiging bahagi kayo ng paggawa para sa kaharian ng Diyos. At iyon ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kapag sa ilalim ng Banal na Espiritu, nagtatanim tayo ng ating pera para sa expansion ng kingdom. Pero kapag nasa ilalim ng desire of the flesh, pinipigil natin ang pera sa ating sarili. Tama po ba? O hindi ko na ibibigay yan, ako na lang magbibigay. Hindi po ba? Bago na ako magbibigay, may pangangailangan ako.
malaya po tayo magkaloob. Hindi po tayo dinidiktahan kung gusto natin magkaloob o hindi. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, to bear one another's burden, malaking bagay that we sow our money para sa expansion ng kanyang kingdom. Kailangan natin ang pera para pagsulong ng kaharian ng Diyos. Kaya nga sabi, may nagagawa bang maganda? Pero minsan, the love of money is the root of all evil. Diba? Pero sa guidance ng Banal na Espiritu, alam natin kung paano natin gagamitin ang pera ng Panginoon. Mabuti na lang ang mahawak ng pera natin ay mapagkakatiwalaan. Maraming pang-abono. Yan ang mga umahawak ng pera natin. At mamaya, bibigay na naman yan ng mga bagong kanilang mga i-sponsoran. Kaya nga, maraming programa ang ating mga deacons at sila ang namamahala ng ating pananalapi. At kapag nagkulang, sila ang bahalang mag-abono. Sabi sa verse 10, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap. If we do not give up, so then as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. Tingnan nyo, para kanino? Sa kapatiran. To the household of faith. Ang sabi, doing good to all. Gawin natin ang mabuti para sa lahat, especially para sa mga anak ng Diyos. Ang buong period ng ating buhay sa pananampalataya ay pagtatanim. Magtanim tayo na magtanim, lalo na sa mga kabataan natin. Kay Jamie, magtanim tayo. Kay Zion, magtanim tayo. Pagdating na araw, yan ang magagaling na mag-tights. Hanggang maaga, supportan natin ang vlog ni Josiah. At matindi yan. Kikita yan pagdating ng araw. Di ba? Kailangan nandito tayo sa loob ng church. Makita natin kung ano mga bagay na dapat natin gawin ayon sa sinasabi. At huwag po natin sasayangin yung opportunity. Amen po ba? Sa divine providence ng Diyos, mangyayari ang mga bagay at palaging merong dumadaan sa ating harapan na mga oportunidad. Kapag nakita natin dumaan sa harapan natin, huwag tayong mag-aatubili na kunin. Amen po ba? Sapagkat every time na gumagawa tayo ng mga bagay na ganoon, ito ang paraan para ako'y makatulong. May express ko ang aking pag-ibig na inutos sa akin ng Diyos. Nagagawa natin ang inuutos ng ating Panginoong Jesucristo. Napakasimple. Hindi ko sinabi para maging magaling kayo sa inyong pananampalataya. Pero inuutos sa atin ng Diyos sa simpleng paraan, sa mga praktikal na paraan, ang mga bagay na ito, upang sa pamamagitan nito, mapapurihan natin siya. Paano? Nasusunod natin ang kanyang utos. Magmahalan kayo sa isa't isa. Tayo manalangin. Salamat po amin Diyos sa napakabiyayang mensahe mo sa amin. Nawa ang mga mensaheng aming narinig ay hindi po lumabas sa aming mga tenga, kundi po matuon sa aming mga puso. Tunay nga po, O Diyos, nakamangha-mangha kung paano mo po ginagawa ang mga bagay. Tunay nga pong kamangha-mangha kung paano mo po ito'y pinapaunawa sa amin. Na sa mga bagay at maliliit na paraan, sa mga bagay na ginagawa mo sa iyong mga anak, hindi man kami pantay-pantay sa aming mga estado sa buhay. Binibigyan mo kami ng pagkakataong makapaglingkod sa aming mga kapwa. Sa abot ng pagpapalang pinagkaloob mo po sa bawat isa. Salamat po, Diyos, sa katotohanan iyan. Sapagkat kayo ang Diyos na hindi namimili. Kayo ang Diyos na hindi nagko-compare. Ang lahat po ng mga bagay, pantay-pantay sa inyo.
Salamat po sa pananampalatayang patuloy mo pinagkakaloob. Nawa po, Panginoon, patuloy po namin itong magamit upang ang mga bagay na alam po namin na napakahirap gawin ay magawa po namin sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, Diyos, sa mga katotohanan ito. Pagpalain mo po ito sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen.